What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat News Updates at ito ay pinamagatang matindi to. Lagman, kumanta, tinuro si Tamba. Senator Amy VP Sara sumabog sa galit. Ano ba yung turuan na yan? Hindi na matapos-tapos. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito tanong natin kay Speaker Martin, no? Speaker Martin, may immunity po ba kayo sa kasinungalingan, no? Lahat ng akusasyon kay Speaker Martin, ang isa lang po ang sinasabi niya is either marites ka lang, walang katotohanan. Ang dami. Nariyan yung Vice President, nariyan yung pinsan niyang senador, Senator Amy, nariyan si Mig Zubiri, mga senador, yung mga congressman, kapwa niya congressman na si Alvarez, si Pulong, Congressman Pulong at saka tong si Congressman Lagman, no? Nagsasabi na siya yung utak na ibig sabihin lahat ng sabihin ninyo tungkol simple lang po ang sasabihin niya i-deny lang. Grabe, no? Lahat na nangyayari ikaw ang tinuturo. Tapos sasabihin mo lang na is either wala akong ginaganyan, wala. Antindi po ng ano nito, antindi po ng meron po ba kayong problema sa katotohanan? Hindi niyo po ba ma-distinguish kung ano po yung totoo at yung katang isip niyo? Parang naghahalo eh. Kasi po magdududa ka, no? Pagdududahan mo yung isang tao, pag isa lang nagpaparatang sa iyo eh. Kung ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw lang ang nagsasabi sa akin na ako sinungaling, tapos lahat ng tao nagsasabi na hindi naman, tapat yan si Badong. Ikaw ang pagdududahan kasi sa lahat eh. Pero ito po baliktad eh. Lahat ng akusasyon siya tinuturo. Pero sa kanya, wala siyang ginagawa. Meron pong, ang tingin ko, meron pong problema yung mismong, mismong pagkatao ni Speaker Martin. Lahat po ng nangyayari ngayon, nakaturo kay lahat po na nagsasalita, nakaturo na pa kay Tambi, no? Kasi kung tutuusin, no, marami tayong naririnig o nauuninagan. Kasi di ba, siya yung pinakamataas, siya yung speaker. Kumbaga, ikaw yung pinaka-boss sa buong kongreso. So, kanino pa ba sila makikinig kung merong mga bagay na gustong ipatupad? Siyempre, lahat yan dadaan sa speaker. So, kung hindi niya alam yung mga nangyayari, syempre parang napapag-isip ang karamihan na imposible namang hindi mo alam yung nangyayari. Kumbaga, ikaw ang pinakamataas, ikaw ang bossing dyan. Di ba pag speaker, ikaw, sa lahat ng mga congressman, ikaw ang speaker, ikaw ang pinakamataas dyan. Parang ikaw ang presidente dyan. Kumbaga sa senador, di ba? Mayroong Senate president. Siya yung tinatawag na president, di ba? Bukod doon sa president nating tunay. So kung merong mga ganyang klaseng problema, syempre imposibleng hindi mo malalaman yan. Kaya kung itatanggi na hindi ko alam yan, hindi ko alam yung mga nangyayari dyan, kung ano ba yung mga sinusulong na mga ganyan, kung ano yung mga problema na yan, baka chismis nyo lang yan, ganito. Bakit tinuturo nga siya ng mga yan, 'di ba? Hindi si VP Sara yung sila Lagman, 'di ba? Tinuturo siya. Wala nang ibang sinasangkot. Ano yun, parang gawa-gawa lang sila ng kwento, parang ganyan, parang nagpapapampam lang ba sila kaya si Martin ang tinuturo. Pero mas maganda na rin is magsalita na rin si Martin kasi parang parang hindi niya pinapansin, no? Parang wala akong pakialam, bahala kayong mainis diyan, mainis kayo sa akin, bahala kayo sa buhay niyo. Parang lakas niya manginis
Hindi nga effective naman yung ginagawa niya eh. Hindi effective na marami siyang nahuhook na tao para mapalapit o bumoto sa kanya. Talagang hook niya yung tao, kuha niya yung inis ng tao. Kasi pag si Martin ang tinanong, very supportive siya kay Sara Duterte, no? Gusto niya yung ginagawa ng Vice President. Magkaalyado pa rin sila, no? Automatic yun, ha? Pag tinanong mo si Martin, ay okay kami. Close kami, kaibigan kami. Pero tignan niyo po si Sara Duterte kung paano niya po sagutin. Di ba hirap na hirap siya? Napasimangot lang siya nung tinanong siya kung kumusta na kayo ni Speaker Martin. Tapos, para hindi naman magmula sa kanya, ang kinote niya na lang si Senator Amy, di ba? Sinabi niya, iko-quote ko na lang si Senator Amy na bakit mo inaatake ang iyong kaalyado. Sinagot po yan. For the first time, sinagot po lahat ngayon ni Martin. Hindi ko po alam kung bakit. No? Sumagot na sumagot. Ganyan pala magsalita si Martin. No? Dalawa po ang pwede mong isipin sa kanya. No? Hindi siya sanay manangganog. Yung mga parang mga Kastila nung sinauna, parang mga subasurero talaga. Yung pag si subasurero. Di ba yung laging papel nun, kontrabida? Subasurero. Subas Herrero. Okay. Ito sagot niya, on my part, I have not attacked any ally of this administration. Yun yung sagot niya kagad, no? On my part, I have not attacked any ally. I do not know what she's talking about. For the Vice President, I respect the VP. As my VP, as my Secretary of Education, she has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Ako na po mag-identify, wag na po si VP. Kung nakikinig siya sa mga marites o kaninong senadora dyan, that's up to her. Binalik niya pa kay VP Sara eh. Wala akong ginagawa kay VP Sara, hindi ko siya inatake. Sabihin niya sa akin kung kailan ko siya inatake. Baka nakikinig siya sa chismosang senadora. Puta, sabihan mo yung presidential sister. Chismosan senadora. Tinakwil ka na hindi ka naman Marcos. Yan, nagmumula sa galit yan eh. Yung harap-harapan na ngayon, wala nang pakundangan na magsalita si Martin na ang kanyang pinsan, hindi ko po alam, wala siyang sinabing pangalan. Pero sino po makaaway ng senadora? Alam nga naman si Rizal Tiveros. Imposible naman si Senador Binay, hindi na nga nagpapakita. Pero grabe yun, no? Chismosang senadora. Diba? Wala namang ibang bumabanat sa kanya si Senator Amy. Pero masama doon, no? Yung sinabi ni Senator Amy no, na ganyan eh. Bakit kumakampi kay BP Sara? Bakit kumakampi sa mga Duterte? Siyempre, ang relasyon ng mga Marcos ay Duterte. Maganda. Tapos sinabihan niya na, bakit? Hindi ka naman Marcos. Parang mapapalunok ka. Biro lang, Senator Bina. Hindi mo na nga makita si Senator Bina. O si Pia Cayetano naman, hindi rin. Malamang ang tinutukoy niyang Marites. Na senadora, ay walang iba kundi yung nagtakwil sa kanya na hindi ka naman Marcos. Ayun nga. Anyways, balik tayo rito, no? Antindi, no? Lahat ng ito, alam na alam namin na mula sa inyo, dyan sa House of Representatives. Maang-maangan ka, B? B? Maang-maangan ka, B? B. Paalala lang natin kay Martin. Baka nakakalimot eh. Wala pong issue si Sara Duterte before. No, maganda po samahan nila. Very close sila ni Pangulong Marcos, very sweet. Wala pong kaabog-abog. Biglang pinalutang ni Franz Castro na may issue ng confidential fund. Di po ba? Hindi ikaw personally. Ang ibig yatang sabihin ni Ferdinand Martin Romualdez, yung siya mismo yung umatake. Yung siya mismo yung Franz Castro. Hindi mo naman kinakailangan ikaw, kaya ang ka nga may attack dog eh. Para saan pa yung attack dog kung ikaw mismo yung atake? Hindi ikaw ang umatake kay Sara Duterte. Parang ganito yung nangyari. Sige, kung meron kayong reklamo sa kanya, sige, bumanat kayo ng bumanat sa kanya. Basta ako, dito lang ako sa Gedli. Sa Gedli lang. No? Parang, sige lang. Ako'y tahimik lang. Susuporta ako sa inyo kung ano man ang mangyayari. Di ba?
Hindi, tsaka hindi naman kasi maglalakas ng loob yung mga yun. Yung mga attack dog na sinasabi nga ni Sir Badong. Kung walang tao talaga na sinasandalan yung mga yun na kinukuha na nila ng lakas ng loob. Siyempre, magkaibigan si BP Sara tsaka yung presidente. O kapag binanata nila yan, si BP Sara, o siyempre, mamaya kampihan ng PBBM to, kawawa naman tayo dito. Pero hindi eh. Malakas yung loob ng mga bumabanat kay BP Sara eh. Di ba? Kumbaga, wala silang kaabog-abog. Talagang, anuhin yan? Anuhin natin? Kaso nga lang, hindi pumapanig sa kanila yung pagkakataon, hindi sila pinapaboran ng pagkakataon, sablay pa rin. Pinaatake mo siya sa mga attack dog mo. Kay Franz Castro, sa mga Makabayan Black, tapos sinuportahan nila Kimbo! Sinuportahan nila Kimbo at ng mga iba pang mga congressman. Pinasama nila Castro yung confidential fund at tinanggal ninyo, kasama ka. Nag-pronounce ka nun. Ininsulto mo pa nga si Vice President. Kala mo hindi namin natatandaan yun. Sabi mo pa nga, sabi naman ni Vice President, bahala na raw kami sa Kongreso na dyan sa confidential fund. Kaya namin siya tinanggalan. Yung ba naiisip yun? Pinasama yung confidential fund. Tapos, tinanggalan mo ng confidential fund. Hero ka ngayon, di ba? Parang hero ka. Dahil masama yung confidential fund, tinanggalan mo siya. Hero ka ngayon. Pahero ka. Mm-hmm. Tapos wala kang ginagawa. Hindi ba congressman din yung gumawa kayo na resolution laban kay Tatay Digong? Ipagtatanggol nyo si Franz Castro laban kay Tatay Digong? Congressman din yun. Hindi ba congressman din yung meron din kayong HOR resolution na papasukin ng ICC? Hindi ba congressman at katabi mo pa habang sinasabi mo itong mga bagay na to? Katabi mo yung congressman na nag-akusa. Si congressman ko. Nag-akusa kay Pulong na mayroong 51 billion sa Davao City. Tapos sasabihin mo, hindi ka umaatake. Pinigilan mo ba itong mga to? Sinabihan mo ba man lang, o kaalyado natin yan. Huwag niyong atakihin. Hindi naman. Hindi nga ikaw, kaya ka nga may attack dog eh. First denial niya yan. Hindi niya inaatake si Sara Duterte. Bakit tayo nagkagulo? Kung hindi mo inatake si Sara Duterte, yung tatay niya, yung kapatid niya, sino ba nagkakalkal ng mga yan? Hindi ba sa House of Representatives? Ayon nga kay Lagman, no? Huwag na tayo magbulahan. Ayon nga kay Lagman. Ang House of Representatives, wala nagaganap dyan na hindi alam ng speaker. Kaya nga nagpasalamat sa iyo si Lagman. Tama. Nung tinanggalan nyo ng confidential fund si Sara Duterte. Sa'yo nagpasalamat. Ibig sabihin, pagka pinupuri yung HOR, sa'yo yun, ikaw yun. Pero pag pinupulaan, hindi ikaw yun. Parang syempre, kailangan ng aproba mo. Diba? Ikaw ang pinakamataas dyan sa mga yan Kaya sinasabi ko nga, imposible talagang hindi mo malalaman yung mga nangyayari. Kahit itanggi mo pa ng itanggi, Mariosep naman. Kumbaga, huli na no? Tumatanggi pa. Okay. Ito pa, atake niya kay Senator Amy. Sinasabi ni Senator Amy, direkta kang inaakusahan na sa mga tauhan mo, sa opisina mo nagmula, yung kampanya nitong People's Initiative. 20 million per distrito sa mga tauhan mo nang galing, sa opisina mo nang galing. Pinabulaan niya, pinalalabas niya pinalabas niya sinungaling si BP Sara na hindi siya umatake. Ito naman. Ito direkta sinabi niya. Kay BP Sara, nag-deny lang Dinenay niya lang, wala akong inaatake. Dito grabe, no? Ang sinabi niya rito, walang basihan. At baka nakikinig sa sabi-sabihan ang sagot ni House Speaker ukol sa payag ni Senator Amy Marcos. Alam mo kung basihan at basihan lang, Mr. Speaker, no? Kahit po siguro hindi naman kasing talino, katulad ko lang, no? Yung utak ay katulad ko lang, wala pong duda na pag-iisipan namin na kayo. Nakalatag kasi sa buong Pilipinas agad.
Bakit po may kinalaman kayo na dinidinay mo? Baka naman chismis lang daw yan. Hindi Kasi hindi naman magtuturo yung mga yan kung talagang gumagawa. Kasi okay lang sana kung merong isang nagtuturo sa kanya, isa lang yun. Pero hindi eh, may isa, dalawa, tatlo. Ano nga naman na pinag-usapan pagkaisa natin to, pagtuturo natin to. Tsaka hindi naman siguro sila gagawa ng usap. Usip naman. O kung naisipin na gusto ko ipatanggal, kaya ganito na tinuturo ka nila para matanggal kang bilang speaker dyan. Pwede mo rin isipin sa kanila yun. Aba, pinagtutulungan ka, abo. Sinasabit ka nila. chismis. Hindi po nagmamarites si Senator Amy. Mga Saka senator isa po pa yun, yan, mga si tao po Senator yun. Amy. Hindi naman para magsinungaling yan. Siyempre, unang-una, magkadugo sila. O, di ba? Magkadugo sila eh. Bakit magsasalita si Senator Amy ng ganun? Di ba? Kapag nagsalita siya ng ganun, siyempre kasiraan yun ng sarili niyang pinsan. Hindi naman siguro magsasalita si Senator Amy nang wala siyang basihan, wala siyang batayan dun sa mga sinasabi niya. Kaya niya na bibitawan ng hindi magandang salita si Speaker. Dahil may nalalaman din si Senator Amy siguro, di ba? Kaya nakakapagsalita siya ng ganun. Pwede po nilang i-confirma at re-confirma. Kami nga pong nakaupo lang sa kwarto namin. Kaya po namin isipin, Mr. Speaker. Noong December, sinasabi nyo na magchat-chat kayo. Sinabi po ni Dong Gonzales na pinag-iisipan nyo kung paano kayo magchat-chat na hindi na isasama yung Senate. Yun nga nangyari. Sinabi rin po ni Dong Gonzales na True People's Initiative. Yun nga po ang nangyari. Ano po yan? Nagkataon po na nung sinabi niyo na People's Initiative, may mga tao na nag-People's Initiative. Buong Pilipinas agad. Sa loob ng isang buwan natapos 26 pa lang po ngayon kahapon. In-announce na ni Congressman. Congressman din po yung nag-announce na nakamit na yung People's Initiative quota. Congressman Salceda. Lahat po congressman ng sinasabi po ng Congressman Lagman at ni Congressman Pulong at ni Congressman Alvarez na kayo. Mga congressman yung namumuno. Ano pa po bang marites ang kinakailangan ni Senator Amy? Grabe, no? I-deny niya lahat. Sanay na sanay. Pangalawa po yan. Nakikita niyo po yung trend. May trending tong taong to. No? Lahat ng tao pwedeng sabihin tapos pwedeng niyang kontrahin na siya lang ang tama. Marites daw yung presidential sister. Grabe. Ngayon na po Tablahan tayo eh, no? nakarinig. Matagal na pong senador si Senator Amy. Meron po tayong nababalita ang mga senador, dating senador. Katulad nila Trillanes yan. May tatak na marites. Pero ito si Senator Amy, wala po tatak na pagiging marites. Minsan lang bumanat yan si Senator Amy. Lalong-lalo na nga, uulitin ko, pinsan niya yung sarili niyang binabanatan. 'Di ba? Hindi naman siya magbibitaw ng ganong salita kung wala siyang sapat na basihan. Malamang merong nakakarating sa kanyang ganyan. Wala na naman siyang kinalaman. Nagmamarites lang ang lahat na nagtuturo sa kanya. Ilang congressman yan, no? O ngayon, sumabit pa si Joel Villanueva. Galit na galit. Ano sinabi ni Joel Villanueva? May mga salaysay na sila. Merong mga mayor na nagtuturo na congressman. Meron pa rin siya nakausap, congressman mismo, na nagsasabi na si Speaker, lahat yan marites. Si Pulong, Daming marites, no? Ito si Alvarez, ito si Congressman Lagman, si Senator Amy Marcos, si Senator Joel Villanueva, lahat sila marites. Si Coco Pimentel, sinuri niya. No? Marites Alam din. niyo yung nasuri ni Coco Pimentel, hindi po ito maiisip ng tao. Meron po bang mag-initiate ng tao nang maiisip niya? Kasi po, alimbawa, magdirektahan po tayo. Alimbawa, may matalinong tao. Sabi ko nga sa inyo, provision yung babaguhin niya, hindi yung paraan ng pagboto. Ang pinababago po yung separate voting ng House and Senate. Sino po bang makikinabang doon sa voting as one? Hindi ba mga congressman? Congress. Meron po bang Mas tao marami na, sila eh. hindi po ba?
Eh kung ako po yun eh. Ha? Kung ako po magpapanukala ng batas, babaguhin ko yung saligang batas, eh definite yung mga batas mismo yung babaguhin. Hindi po yung, ayun nga, binigay kong halimbawa. Kung ako po yun, maiisip ko, eh bitayin yung mga corrupt na opisyal. Ayun, natating natong haya ng video na nagmula kay Banat News Updates at syempre natong haya natin yung boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arratoles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa mga marites? Tungkol dito sa napanood nating video, alright? So comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.